Hi guys, pumunta nga kami ng tabing dagat kasi tatambay nga kami. Maganda kasi ang buwan kaya naisipan namin itong pumunta ng tabing dagat para magmuni-muni. Maganda rin kasi magtambay sa tabing dagat kapag gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan. Noong time nga na yan ay maliwanag talaga ang buwan. Meron pa kaming mga nakikita na naglalaro ng mahal na mahalan dito sa tabing dagat. Marami din kasi dito nagdidit lalo kapag gabi dahil nga madilim dito banda. Kung di pa liliwanag ang buwan ay di mo makikita ang mga tao dito. Kaya maganda rin talaga magtambay dito dahil di kita ang tao. Pero kami ay nag-flashlight dahil naglalakad nga kami papunta dun sa tatambayan namin. Doon kami tatambay sa walang tao dahil nga may dala kaming speaker pang sounds namin habang nagtatambay. Yung tita namin na nagdala dahil gusto rin niya sumama. Medyo may amat sa mga kasama ko. Ako lang ang fresh dito. Tapos may dala pa kaming ulam dahil kakainin namin habang nakatambay kami. Tapos naisipan namin manghingi ng isda sa mga naglalaot dito. Nakahingi naman kami kaya ibabangin namin to habang fresh pa siya. Thank you na lang din sa nabigay nitong isda sa amin. Nakaulam pa kami. Kaya nga nung nakahingi kami agad sila nag-apoy para maibangin na nga itong isda na hiningi namin para makain na namin. Anyways, yung ibang nagtatambay dito ay may dala rin silang speaker. Maganda rin kasi magtambay dito habang nakikinig ng sounds tapos mag-i-emote ka dahil sa sounds na iyong pinapatugtog. Tapos nakatingin ka sa malayong buwan. Tapos mapapaiyak ka na lang dahil broken hearted ka. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga naglalaro dito ng mahal-mahalan. Tapos yung tita ko ay may dalang pangsapin kaya isinapin niya dyan sa tabing dagat para may maupuan kami. Ay ako lang pala yung nakaupo dyan. Dahil nag-aapoy nga pala sila para maibangin ng isda. Todo pagpapapoy nga sila dyan kahit sobrang usok na ng paligid namin. Sige pa rin sila basta maibangi lang yung isda. At kaya rin naman mausok ay dahil sa dahon na nilagay nila. Kaya di naman nila nilagyan ng dahon ay para din nga umapoy. Tapos tsaka na lang lalagyan ng kahoy kapag mapoy na nga. Medyo marami rin yung nahingi namin isda. Sakto talaga sa aming apat at napaka-fresh pa dahil galing nga mismo sa dagat at kakahuli nga lang nito. Ayan, umapoy na nga yung babanghihan namin pero kailangan pang umapoy ng gusto para maibangi na nga yung isda at masimulan na. Medyo maliwanag na dito sa pwesto namin dahil nga sa apoy. Dahil sobrang dilim pa naman dito sa pwesto namin kung wala kang flashlight or wala kang apoy na magsisilbing liwanag sa paligid namin. Kaya nga napinalaki namin yung apoy para magliwanag na rin ang paligid namin. Ginawa na rin namin bonfire. Tapos ako tamang ganda-gandahan lang dito sa gilid habang busy sila sa pagpapaapoy. Nagrereklamo na tong mga to dahil tumulong daw ako. Sabi ko pa nga ay tatlo na kayo dyan. Kailangan nyo pa ba ako? Kailangan nyo pa ba ng tulong? Kaya nyo na yan. Kaya nga ginawa ng mga to pinausukan na lang talaga ako dahil di naman daw ako natulog. Tamang nakatingin lang daw ako. Pero yung usok talagang sa akin ang punta. Kaya paldo talaga ako sa usok. Kaya pagkatapos talaga nito amoy tinapa na ako. Kanina pa kami nag-aapoy hanggang ngayon hindi pa kami nakakabangi ng isda. Paano ba naman aapoy yung kahoy puro dahon ang inilagay? Ito kasing isang kasama namin ay puro dahon ang inilagay dahil pa mag-aalis ng lamok eh. Kaya after talaga nito amoy tinapa na kaming lahat. Baka magtaka na lang yung mama namin na ba't amoy tinapa kami. Yung mga anak nyo kasi nagbilad sa apoy. Nag-uusap pa kami dyan nung una dahil yung tita namin apaka-supportive sa pagbabangi namin ng isda. Siya talaga yung todo paypay sa apoy para lang makabangi kami. After 100 years ng pagbabangi, yung kapatid ko binibilang na niya kung ilan yung nabangi niya dahil yun yung kakainin niya. Takaw! Pumunta kami dito sa kubo para maganda yung pwesto namin sa pagkain ng isda. Nauna na yung kapatid ko sa pagkain dahil siya naman daw yung nagpakahirap nito sa pagbabangi. Talaga ba? Tapos itong kasama namin di kumakain ng isda. Rich kid kasi kaya ganon. Kaya nga kaming tatlo lang ng tita ko at kapatid ko ang kumain ng isdang binangi namin. Ay sila lang pala. At ito, sinimulan na namin ang pagkain habang mainit pa nga ang isda. Mas masarap din kasi itong kainin kapag mainit pa. Tapos press pa siya. Iba talaga nagagawa ng makapalang mukha nakakahingi ng isda. May libreng ulam na. Mas hindi kasi nakakaya kapag marami kayong manghihingi. Kapag mag-isa ka lang, ay ewan ko na lang kung makahingi ka. O siya, hanggang dito na lang muna. See you in the next video. Bye!